Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Pala ibibigay ko sa'yo! How dare you! Ang kapal ng mukha mo! Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Mas umiinit nga dito ang tagpo nang makita nga ni Giselle itong si Moira. Dahil hindi napigilan ni Giselle ang kanyang sarili na salubungin nga ng pananampal itong si Moira. At dito naman nag-react itong si Moira dahil sa ginawa ni Giselle. At dito nga nagbanta kay Giselle na siguraduhin lang ni Giselle na hindi siya makawala sa pusas na iyon. Dahil mas matindi pa ang ibibigay ni Moira dito nga kay Giselle. At hindi naman nakatiis itong si RJ at sabihan itong si Moira na ang kapal nga ng mukha na ito. Siya pa nga ang matapang, siya na nga tong nambibiktima at may krimen na ginawa sa pamilya dito ni RJ. At dahil dito, agad-agad na dinala itong si Moira sa presinto at ikinulong. At habang naglalakad ito ay dito naman na tila pinagkakaguluhan itong si Moira ng mga preso na kanya makakasama. At nang iwan na nga ng mga pulis itong si Moira at ipinasok sa isang kwarto ay dito naman nagmumukmok at umiyak. At maya-maya dumating si Zoe at dito na humingi ng sorry dito sa kanyang ina. Dahil hindi daw niya alam na nilagyan siya ng tracking device dito ni Annalyn kaya nabisto ang kanilang pagkikita. At dito umaasa itong si Moira na sana daw hindi madadawit itong si Zoe. Mas gustuhin na lamang daw ni Moira na siya na lamang daw ang makulong kaysa masira ang buhay dito ni Zoe dahil pangako niya kay Carlos na gagawin niya ang lahat-lahat alang-alang sa kanyang anak na si Zoe. Samantala, tila kabado na rin itong si Carlos ngayon, lalo pa na nag-iimbestiga na nga itong si Giselle sa ginawang pagtulong ni Carlos dito nga sa witness ni Moira na si Dax. At hindi nga napigilan ni Giselle ang kanyang sarili na puntahan itong attorney na yun nga ay binayaran ni Carlos Benitez. At dahil dito ay magkikita itong dalawa, itong si Giselle at si Carlos. At dito naman na maghihinala ngayon itong si Giselle kung ano ba talaga ang papel ni Carlos sa buhay dito ng witness ni Moira na si Dax at pati na rin kay Moira. At nalaman ngayon ni Carlos Benitez na nakakulong at natimbog na nga ng mga kapulisan sa Japan itong si Moira. At pwede itong kakanta kung sino-sino pa ang kanyang mga kasabat sa nangyaring pangingidnap kay Don Pepe. Kaya naman kinabahan si Carlos na baka isiwalat na rin dito ni Moira na pati na rin itong si Carlos ay nagiging kasabwat sa kanilang mga plano. At alam na nga nito na itong si Zoe ay hindi niya anak ni RJ at anak ito ni Carlos Benitez. At sana nga ay ipinagdarasal pa rin dito ni Annalyn na magkamalay na sana itong kanyang lolo nang sa ganon ay masabi nito kung sino nga ba ang nagtulak sa kanya sa bangin. At dito naman na tila kinabahan din itong si Zoe na baka anytime ay pwedeng pumutok itong kanyang sikreto na malalaman ng lahat na itong si RJ ay hindi niya tunay na ama. Dahil ang kanyang ama ay walang iba kundi itong si Carlos Benitez. Kaya gagawin naman daw lahat-lahat ni Carlos nang sa ganon ay hindi makulong ang kanyang anak na si Zoe. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!